Tara, at medyo magandang araw ngayon. Alas 3 may araw pa, mag-alas 4 may araw pa. So, ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko pa. Alis tayo at pupunta tayo dun sa, sa grocery han pala. Bibili ako ng bigas. Naubusan pala ako ng bigas. Maganda to kapag naubusan ako ng bigas, no choice, kundi lumabas kasi good morning guys! Ngayon, anong oras na? Mag-alas 8. Magkakape muna tayo bago tayo magagala ulit around city. Tingnan niyo yung live ko na about sa dito sa museum, gallery. Naglakad-lakad ako doon. May live video ako doon. Manood kayo. Yan. Tara. At tayo ay mag-agahan. Nako, ang daming ano na naman. Ang daming ano ba yan? Ano ba yun? Hugasan na naman ulit. Ayan o, nag-bake ako kagabi. Yan. Nag-bake ako ng ganito kalaking cake. Ayun. Ginaon ng anak ko, tapos kinain niya kagabi bago siya natulog. Sabi niya, Mama, kakain ako kasi matutulog na ako. Sabi niya gano'n. Hindi ka ba na, baka mamaya pang tulog mo, babangungutin ka sa sobrang busog mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Or di kayo ma-heart attack ka dyan sa kakain mo. Yan, ay, hindi ko alam kung anong unahin ko. Wait lang. Nakalimutan yung kape ko. Ayan, nag-edit na ako ng nag-edit ko kape. Ayan, ito pa rin yung kape ko. Ay, nako. Ayan o, yung kape. Bandang gatas ngayon. 14. Ayan, kailangan ko pala ng mainit na na tubig. Kailangan kita medyo may araw ngayon. May aalis ako. Ayan, pag may araw dito, sabihin lahat ng mga tao dito, nice day. Pwede tayong gumala. Ayan. Maraming tao sa park din, nagpapainit. Pero kapag kapag taglamig, naku, wala kang makita halos dyan. Ayan, paubos na yung gatas ko, yung condensed milk. Pwede pa naman to, itong natuyo na eh. Yan. Tayo, agahan natin cake. Yung homemade cake. Baby ka ko rito araw-araw para mayroon pa. Sayang. Saan kaya ako gagala mamaya? Hey, nako. Mag-window shopping ulit ako. Ay! Pala, naubusan na ako ng gulay. Gulay ang ulam ko rito araw-araw eh. Tsaka, titingin din na ako ng karne kung saan ang medyo murang karne. Maganda rito yata eh. Mahal ngayon eh. Mahal mga paninda ngayon. Yung grocery kahapon yung malapit dito sa amin. Yung mga stock nila, nagkanda-kanda ubusan na. Naku, ang mahal. Tara. Okay na yan, okay na yan. Wala nang gatas. Kailangan ng gatas sa pag-bake.
Ano, yan yung cake ko. Yan. Naubos na yan. Ayan. Ito ang ulamin nating cake. Malang cake sa tayo. Mas masarap pa yung cake ko kaysa doon sa sa tinda ng mga Chekwa. Naku! Hindi quality ang mga tinapay nila doon. Yung yung nakakain ng asawa ko doon sa Taiwan Bakery. Sabi niya, chocolate nga, yung chocolate na tinapay. Naku, hindi masarap. Pero masarap yung mga tinapay sa 7-Eleven. Pero yung sa labas, wala. Low quality. Dito muna tayo. Tara, at medyo magandang araw ngayon. Alas 3 may araw pa. Mag-alas 4 may araw pa. So, ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko pa. Alis tayo at pupunta tayo dun sa, sa grocery han pala. Bibili ako ng bigas. Naubusan pala ako ng bigas. Maganda to kapag naubusan ako ng bigas. No choice, kundi lumabas kasi magugutom ako. Pero kapag ganitong halimbawa nasa bundok yung bahay mo, syempre magtatambak ka ng maramihan. Dito sa amin, sa tinitirahan ko, baba lang ng bahay namin, napakaraming shopping mall. Hindi yan nagsasarado. Nagsasarado lang sila alas 9 or alas 10 ng gabi. Katapos alas 10 yung iba. Yun nga lang. Pero yung mga restaurant dito sa street nagsasarado ng Sabado Linggo. Yung ba yan? Didistract ako, maraming dumadaan. At pwera lang kapag holiday. Ayan. Namimili kami ng maramihan kasi sarado lahat ang mga grocery. Tara. Ayan. Ayan, saan tayo? Ayan, daming tao. Ay, nakalimutan ko na naman yung shade ko. Ay, nako. Nakalimutan ko yung salamin ko. Kailangan ko ng salamin kasi masakit sa mata tong sinag ng araw. Ayan. Ayan yung Tingin tayo ng ano ba yan? Yung sa groceryhan. Ayan. Ang daming tao ngayon, magandang klima. Lalo sa Praha. Dami doon. Dito muna tayo, umupo muna tayo dito. Ayan, umupo muna ako dyan kasi nagpapainit din ako kagaya ng ibang mga puti rin dyan. Medyo may araw ngayon. Maganda. Dyan, sa harapan ng bahay namin, istasyon yan ng tram. Every 5 minutes, sabi ng asawa ko, may tram dyan. Ayan o. Tara. At magmuni-muni muna tayo dyan. Tapos maya, pag nagsawa na, lalarga ulit. Ayan, lampas na yung isang tram.
may maraming tao na naman diyan na naghihintay ng tram or bus na hihinto diyan. Eh, malapit lang naman yung iba tamad na maglakad. Pag pumasok ka diyan sa sa mall na yan, yung malaking building, shortcut na sa kabilang main station na connecting area. Yung ginagawa ng iba, tamad na maglakad. Ayan. Aray ko po. Naghihintay na lang. Lang naman diyan, malapit na malapit yung talagang na lang dyan, yung connecting area ng iba't ibang probinsya. Ayan. Habang ako'y nakupo dyan, nagmumuni-muni at nagpipicture-picture ng sarili ko. Tara. Ayan, next tram na naman. May bababa ulit. May aakyat din sa tram na yan. Kasi yung iba, dito lang nakatira. Ay, tuwing umaga rin, dito rin sumasakay yung anak ko, naghihintay. Kaya maganda rito sa sa tinitirahan namin. Lahat nandito na. Yung ibang mga puti, ayaw nilang tumira sa city kasi gusto nila ng privacy, yung walang maingay na masakyan. Katulad ng friend ng asawa ko, gusto niya manirahan doon sa bundok. Sabi niya tahimik daw doon. Walang mga naririnig na sasakyan. Ayan. Yan, medyo nainitan na ako diyan. Maya maglalakad-lakad ako. Kasi daming tao na eh. Ganyan yan kapag mga tanghali dito, ganyan. Yung klima nila rito, malamig-lamig, parang dala-dala mo ang air condition parate. Kaya magandang maglakad-lakad, hindi ka pagpapawisan na masyado at saka hindi masakit sa balat yung sinag ng araw. Maganda. Yan. Tara. Gala tayo. Ayan, nandyan na ako sa... Ayan, sinasabi ko nga, dito lang yung connecting area sa buong town. Kapag pupunta ka talaga sa main capital nila, dito lahat ang sasakyan. Bababa ka rito at saka kung saan ka pupunta, halimbawa pupunta ka sa ibang probinsya, dito ka connecting area sa town na to, sa city na to. Maganda rito, malinis. Nako, super linis dito sa bansa nila. Ayan. Tingnan ninyo. Yung dyan, re-renovate ulit. Dito may CR dito, kaso nga lang may magbayad kayo. Lahat ng CR pala dito, hindi ko nasasabi sa inyo, may bayad. Kaya kung magtutur kayo rito sa bansang Czech Republic, kahit saan kayo magpunta, mall man or saan, maghanda kayo ng coins kasi may bayad ang CR dito. Kahit sa KFC or McDonald's, may bayad din. Maghanda kayo. 10 yata 10 kurun. O 10 kurun, it means sa convert yun sa peso is mga 30 coins lang. Kasi may hulugan bago kayo makapasok sa CR. May nagbabantay doon, matatandang masusungit security guard sa CR. Kung hindi kayo nagbayad, hindi kayo kung wala kayong pera, wag na kayong pumasok doon kasi hindi, kahit na anong pagmamakaawa ninyo, hindi kayo papasukin. Tatawag pa sila ng security guard para palising kayo. Kaya maghanda kayo ng coins pag pumunta kayo rito. Kung sa Germany kayo, euro ang ihulog ninyo. Kung sa bansang Poland, Poland money rin ang ihuhulog ninyong coins. At dito sa Czech, pera ng Czech din ang nyo, ihuhulog ninyo. Ayan, ganyan lang yan. Tara, maglakad-lakad ulit tayo.
guys, good morning. Tayo ay maya't maya, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko ngayon. At ako ay nagugutom. Kakain muna ako bago ako gagala. Sabi ng asawa ko today, may snow daw at uulan. Uulan daw ngayon at may snow. Tingnan ko kung talagang uulan. Mamaya't maya. Makulimlim na naman. Nako. Pag umalis ako nito siguradong may malamig. Malamig na naman. Ngayon, tingnan niyo yung nabili na naman ng asawa ko. Gatas. Naubusan na kaninang gatas. Bumili ulit ng isang dosena, oh. Ayan. Kapag namimili yan, kapag siya, gusto niya yung mga milk, dosi-dosi na yung binibili niya. Ayaw niya ng paisa-isa. At saka mura yung milk niya kahapon na nabili. Dito malapit sa groceryhan namin. Kala mo kung sa amin yung groceryhan namin, no? Grocery dito sa amin. Sa likod ng bahay namin. 9 lang. 9 lang ang tagna 9 lang ang presyo. Dito sa malaking shopping mall, may supermarket din. Tsaka doon sa kabila na pinuntahan ko kahapon, chineche ko isa-isa ay mahal. 15 ang milk doon, kaya hindi ako bumili. Yung na yan, yung 15, i-check crowns yan, yung pera nila rito. Kaya nang bahalang mag-convert sa peso or US dollar. Wala akong calculator ngayon, kaya nang bahalang mag-calculate. Ito, ilalagay ko to sa may lagayin kami ng gatas ubos na, oh. At kailangan kong ayusin para itago. Ayaw ko yung maraming nakadisplay rito sa sa bahay namin. Kalat lang. Ay ilalagay natin dito. Dito sa cabinet, drawer lagay ng gatas namin. Ay, dito sa aming bahay. Automatic to, kailangan may gatas everyday. Gatas is life dito sa bahay. Parang may baby dito sa bahay parati. Yung asawa ko, at saka yung anak ko, mahilig sila sa gatas. Ito, ang bibili kanin kahapon, iinitin ko bago ako lumabas, kumain ako kasi pag nasa labas na ako, nagmamadali na naman akong umuwi kasi nagugutom ako, nanginginig ako sa gutom. Ngayon, ang gagawin ko, kasi magbibideo ako mamaya, ipapakita ko ulit yung sa labas. Kumain muna ako para hindi ako manginig-inig. Mahal ang kumain sa restaurant dito. Nako, mauubos ang pera niyo. Kapag kumain ka sa restaurant dito, kahit na mag-isa ka lang, aabot ng 500 ang magagastos mo kasi hindi lang yung pagkain ang orderin mo yung waiter mag-aalok pa ng mga drinks kung ano-ano pa, mahihiya ka naman na kumakain ka, wala kang drinks. Siyempre kailangan umorder, tapos mong drinks, tapos sabihin pa nila anong gusto niyong dessert, sabi nilang ganon. Siyempre mapapa-order ka na naman ng mga dessert na yan, ang mamahal. Katapos mong dessert naman, aalokin ka na naman ng kape. Ay nako, kape ang mahal. Siyempre order ka na naman. Nako, kapag kayo mag-asawa, nung wala pa kaming anak, araw-araw kami sa restaurant, okay lang. Ngayon, nung nagkaanak na kami, lumulubo yung mga bill. Siyempre, yung anak mo, kahit na nag-isa yung anak mo rito, kailangan niya ng damit, sapatos, kasi habang buwan-buwan niya lumalaki, tumatangkad, iba't ibang size ng t-shirt ang bibilhin mo, yung sapatos din niya, i-provide mo rin yan. Kaya yung
yung mga labas-labas na yan na kakain sa labas, wala na. Noon yun. Nung wala pa kaming anak, boyfriend, girlfriend, okay lang yun. Nung bagong kasal, okay lang yun. Pero nung ano na, lumulubo na yung mga gastusin sa bahay, nako, wala na. Super tipid na. Ganyan lang, masarap lang sa una. Kaya nga sa super pagod niya sa trabaho, kaya nakakatulog siya kapag umuwi na. Kaya kahit na yung computer ko, ilang araw na yung nag-freezing pinababayaan ko muna na magpahinga siya sa bahay. Mag-iisang linggo na. Kaso nga lang, kapag umuwi siya, halos busy siya Hindi, pag uwi niya, pagod na pagod. Wala na siyang time mag-ayos ng ng computer. Maayos niya, kaso nga lang, hindi na, porque kakain muna ako bago ako umalis. Gutom na gutom ako. Tinapay lang ako At ngayon, tingnan natin kung anong makukuha natin sa refrigerator. Gulay. Nagugulay ako kasi, kahit na matanda na ako, gusto kong yung katawan ko is medium lang. Ayaw ko yung mataba. Nako, maglalakad-lakad dyan, hihingaling ka. At napakabigat ng katawan mo. Tsaka kung mataba ka, nalalaman mo kapag yung katawan mo'y nag-grow. Yung ba inaantok ka parati, tapos iniisip mo parati yung pagkain, katulad ko ngayon. Tapos tamad maglakad-lakad. At gustong-gusto mo pang kumain na yung matatamis. Nako, kayaw ko. Ayan, may pagkain ako kahapon, kalabasa, tsaka gulay. Kunti lang. Igugulayin ko ulit. Ayan ang ulamin ko. Tamad na akong magluto. Basta yan lang, gulay lang. Haluan ko lang ng kunti. Ayan, pwede na yan dyan. Ayan. At haluan natin na yung gulay ko kahapon yan. Parang hot pot yan. Kapag hinahaluan ko pa ng kunting tubig. Yung iniibig ko, 2 oras, nako, ang tagal, wait lang.